Hello, what up everyone? Another day, another verse na naman tayo. Day 233. Our verse for today, Jeremiah chapter 22, verse 13 and 14. Nakakaawa ka, Jehoiakim. Nagtayo ka ng iyong palasyo sa pamamagitan ng masamang paraan. Pinagtrabaho mo ang iyong kapwa ng walang sweldo. Sinabi mo, magtatayo ako ng palasyong malalaki ang silid sa itaas. Palalagyan ko ito ng malalaking bintana at dingding ng tablang sedro. At pagkatapos, papipinturahan ko ng pula. Ito ay pangyayari sa buhay ni King Jehoiakim kung saan nangarap siya at nagtayo siya ng palasyo na sobrang ganda at sobrang rangya. Ang problema lang, ang mga pinagtrabaho niya dito sa paggawa ng kanyang palasyo ay hindi niya pinasahod or inabuso niya sa pagtatrabaho. Wala siyang pakialam kung napagod ba yun, kung nakaargabyado ba siya, o kung ano yung nararamdaman ng kanyang mga trabahador. Ang para sa kanya ay naging makasarili siya at gusto niyang matayo yung palasyo na pinapangarap niya. Now, ang concern ng Panginoon, hindi naman yun sa pagpapatayo niya ng magandang palasyo niya. Ang concern ng Panginoon dito is ipinatayo niya kasi yung kanyang palasyo nang meron siyang naargabyado. Minsan tayo mga tao, meron din naman tayong pangarap sa buhay, di ba? And hindi naman against ang Panginoon sa mga pangarap natin ito, lalo na yung mga matataas nating pangarap at magaganda nating pangarap. Ang concern ng Panginoon is kung paano ba natin naaabutin ang bawat pangarap na ito. Lumalaban ba tayo ng patas? Nagiging tapat ba tayo sa Panginoon at the same time sa mga tao? Or handa tayong mangargabyado ng kapwa natin? Handa tayong gumawa ng masama? Handa tayong magsinungaling? Handa tayong mang-scam? Handa tayong magnakaw para matupad yung ating mga pangarap? At sa panahon ngayon, napakaraming mga taong ganyan. Wala silang pakialam kung meron bang nalulunod sa baha, meron bang mga taong nagugutom. Ang importante sa kanila is makamkam nila yung yung mga pera para lang madali nilang matupad yung mga pinapangarap nila sa buhay. Hindi masama na gumawa ng ating mga pangarap, career, business, yung reputasyon natin, yung ministry natin, or mangarap tayo ng komportableng buhay dito sa mundo. At maiparanas natin sa ating mga anak yung mga bagay na hindi natin naranasan. Kaya lang, kung nako-compromise naman dito yung ating integridad, mga tao sa paligid natin, or yung pagsunod natin sa ating Panginoong Diyos at sa mga pinag-uutos niya, habang ginagawa natin itong mga pangarap natin na to, baliwala lang ang lahat ng ito at kailanman ay hindi ito ikatutuwa ng ating Panginoong Diyos kung nakamit natin ang mga pangarap natin ito sa maling paraan. Ano yung lesson na makukuha natin sa buhay ni Haring Jehoiakim? Makikita natin dito is baliwala ang nakaka-impress na achievement natin sa buhay, outward appearance, outward success, kung ang kapalit naman ito ay yung ating righteousness, kung ang kapalit naman ito ay yung ating integridad, mapapasaya natin yung sarili natin, mapapasaya natin ang ibang tao. Kaya lang, lagi nating tatandaan na hindi natin mapapasaya ang Panginoon, bagkus mapapalungkot natin siya sa mga ginagawa natin na ganun. Mas okay na mag-start ng maliit or nasa mababa na may integridad kaysa naman nakamit natin yung napakagandang pangarap natin or na nagkaroon tayo ng napakalaking achievement pero nakamit natin ito sa pangaargabyado sa kapwa natin. Maaaring ikaw yung klase ng tao na okay yung buhay mo dati, ang ayos-ayos, ang ganda-ganda, pero nung sumunod ka sa Panginoon ay medyo humirap yung buhay mo dahil mas pinili mong maging matuwid. Lagi nating tatandaan na kailanman ay hindi mawawalan ng saysay ang bawat pagsunod natin sa ating Panginoong Diyos. Sumusunod tayo sa Kanya dahil gusto natin makapagbigay ng kaluwalhatian sa Kanya at mapangiti natin siya. Sabi nga doon sa isang movie na napanood ko, sabi nung bida, mas okay pa daw sa kanya na maging okay siya sa mata ng Panginoon at husgahan siya ng mga tao dito sa mundo kaysa naman maging okay siya sa mga tao dito sa mundo at husgahan naman siya ng Panginoon. Namumuhay tayo hindi lang sa sarili natin, hindi lang para sa ibang tao, kundi namumuhay tayo rito sa mundo to please our God, our Creator and our Savior. Okay na mangarap,
Okay na unti-unti nating pinupursu yung pangarap natin, pero wag nawa dumating sa point na parang kinakailangan nating manloko, kinakailangan nating mang-argabyado ng ibang tao para lang makuha yung mga pangarap natin na to. Hindi success ang importante sa buhay na ito. Ang importante ay kung sumusunod ba tayo sa gusto ng Panginoon na gawin natin dito sa mundong to. Mamuhay na may integridad, i-treat natin yung mga tao ng patas at magbigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoong Diyos na may likha sa atin at sa langit at sa lupa. God bless everyone, and nawa ay patuloy nating palaganapin ang salita ng Panginoon dito sa mundong to.